Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang ilan sa mga bagong site na tinutumbok na mag-host ng mga tropang Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay nasa Palawan, sa northern at southern na bahagi ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga bagong site ay natukoy na at isang formal na anunsyo ang gagawin sa lalong madaling panahon. Kung matatandaan, ang Department of National Defense o DND noong Pebrero ay nag-anunsyo ng kasunduan na nagbibigay sa mga tropang Amerikano ng access sa 4 pang base sa mga strategical na lugar ng bansa. Ito ay may layuning mapabilis ang buong pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan na rin ito sa kanyang administrasyon sa mga local government units na nagpahayag ng pangamba sa pagtatatag ng mga nasabing sites sa kanilang mga lokalidad. Anya, ipinaliwanag na sa kanila ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at ang 5 kasalukuyang lokasyon ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Kumuha naman tayo ng update doon sa case build-up laban sa mga pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pinaplansya na raw ng Department of Justice. Pinaplansya na ng Department of Justice ang case build-up laban sa mga suspect na pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Batay sa pagtataya ng Justice Department ay umabot na sa 90% ang natapos ng ahensya kaugnay pa rin sa kaso ng gobernador. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla sa isinagawang joint press briefing kahapon sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sinabi ni Remulla na maganda ang itinatakbo ng kanilang isinasagawang investigasyon at umaas ang kalihim na makakakuha pa sila ng mga panibagong resulta sa mga susunod na araw. Dagdag pa ng kalihim na ang natitirang 10% ay ang mas mahirap na bahagi ng investigasyon dahil sa paghahanap nila ng mga ebidensya na makapagtuturo sa utak ng pamamaling patay kay Digamo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boy Remulla. We expect much more results in the next few days when we are able to speak to the rest of the suspects because we have not yet formalized their statements. We will be getting their formal statements in the next few hours and next few days. We have to be very systematic about getting the statements, and we have to be very, very thorough about the facts that we can elicit from these people. And we expect that the evidence will turn up already against the masterminds in a few days. We believe that it will be a good time to name the masterminds after we have spoken to the 9 suspects. There will be a lot of revelations that we expect to happen. Bahagi yan ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, dumating naman kahapon sa tanggapan ng Department of Justice ang 9 na alkalde mula sa Negros Oriental upang makipagpulong kay Remulla. Pinangunahan doon Mayor Denise Digamo na biyuta ng pinaslang na gobernador. Ang naturang pag-uusap ay sumentro sa takbo ng investigasyon at nagkaroon din aniya ng mga palitan ng impormasyon. Kabilang na ang update sa sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Negros Oriental. Siniguro naman ni Remulla na malaliman nilang iimbestigahan ang hawak ng mga sospek at ang lahat na makukuha nilang ebidensya upang hindi mauwi sa wala ang kanilang sinimulang trabaho. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ano na nga ba talaga ang nangyari sa Queen of All Media na walang iba kundi si Kris Aquino? Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan matapos ang di umanong lumabas na bali-balitang na mamaalam na daw di umano ang nasabing aktres. Ating matatandaan kamakailan lamang na naglabas ng kanyang health update ang Queen of All Media kung saan ay kanya di umanong sinabi na kailangan niyang magtungo sa bansang Amerika para di umano'y ipagamot ang kanyang malubhang karamdaman. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na nagbabayad na daw di umano si Kris Aquino sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kasabay ng pagdating ng divine justice na pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Kris Aquino,
sinisimula ng mamamaalam di umano sa kanyang mga anak sa patuloy na paglala ng kanyang karamdaman. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, naging viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ang mga Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ang naging matinding tanong ng mga batikang political vloggers sa mga natitirang dilawan, kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato ng binansagang Queen of all media na walang iba kundi si Kris Aquino, kung saan ay makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang Instagram post ay namamaalam si Kris sa lahat ng kanyang masusugid na tagasunod at higit lalo sa kanyang mga anak. Matapos nga ang naging tweet ni Kris Aquino ay naglabas din ng kanyang hinaingat komento ang isang matalinong netizen ng mga bagay na maaring nakaapekto sa naturang aktres sa patuloy na paglala ng kalagayan nito. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media ang nasabing larawan ng Queen of all social media. Nakitang-kita ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng timbang nito na nai-share nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Matapos lamang ang ilang oras na i-post ni Kris Aquino sa kanyang Instagram ang nasabing picture, ay umani agad ito ng samutsaring komento sa mundo ng social media. Dahil nga di umano sa naging balitang ito, ay ilan sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ito na nga raw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di umano nito sa mga tao noon, sila pa ang nanunungkulan sa palasyo. Ilan rin sa marami sa ating mga kababayan at maging ilang celebrity ang nagbigay ng dasal para sa mabilis na ikagagaling ng Queen of all social media. Ngunit mas marami pa rin sa ating mga kababayan ang tila naantig sa naging panawagan ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Dahil sa kabila ng alitan ng kanilang pamilya at mga taga-suporta, ay mas pinili di umano nitong manawagan sa marami sa kanyang mga supporters na ipagdasal pa rin si Kris Aquino, alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ang samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Dito talaga natin masasabi na talagang mabuting tao ang mga Marcos, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin na sa simula nung naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ina ni Kris Aquino na walang iba kundi si Cory Aquino, ay puro na lamang paninira ang kanilang ginagawa sa pamilyang Marcos. Pero kahit ganun pa man, ay kahit isang beses ay wala kang narinig na masasakit na salita mula sa bibig ng mga Marcos, lalong-lalo na kay former President Ferdinand Edrelin Marcos at sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi para sa kanila ay hindi tama ang manakit ng ibang tao kahit paman sinasaktan ka pa ng mga ito. Kaya nang tumakbong Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos ay sinuportahan agad siya ng 31 milyong Pilipino kasi kitang-kita at ramdam na ramdam nila na ang rason kung bakit sila tumakbong Pangulo ay para hindi maghiganti sa mga Aquino at sa mga taong nangapi sa kanila noon, kundi para tuparin ang huling habilin ng kanyang yumaong ama
na Make the Philippines Great Again. At sa mga nangyayari ngayon ay talaga namang kanyang tinutupad ang mga ito. Kaya masasabi ko, talagang tama ang naging desisyon ko na suportahan at iboto si Pangulong Bongbong Marcos. #Making the Philippines Great Again. Kung ako ang nasa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ay talagang sasabihin kong karma ang nangyayari kay Chris Aquino at pagtatawanan ko talaga. End quote. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.